Sa'yo lamang, Panginoon, ang papuri. Sa'yo ang pagsamba. Ang lugar na ito ay sa'yo. Ang bawat anak mo na naririto ay sa'yo. Kaya patuloy, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu ay lumukob sa bawat isa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na magpapakahayag sa kalagitnaan ito. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang aking labi. Lord, ang iyong mga salita na dadaloy sa pamamagitan ng tinig na ipinagkatiwala mo sa akin ay patuloy na papasok sa puso ng bawat anak mo hanggang sa kaibuturan, Panginoon, upang lubos kang makilala, lubos na maunawaan ang iyong pagkadiyos, at patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang pagtiwalaan. Kaya sa iyo lamang kami, Panginoon, magtitiwala. Sa iyo lamang kami sasamba. At ikaw lang, Panginoon, ang patuloy magministeryo sa buhay ng bawat isa. Lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ang bawat sulok ng lugar na ito, ang bawat anak mo na nakaupo, makikinig ng iyong salita. Selyuhan mo ng iyong kapangyarihan ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga labi, ang kanilang mga pandinig. At hayaan mo nga po, Panginoon, ang puso nila ibuksan mo upang malayong makapasok ang iyong mga salita at makapagministeryo ka sa buhay ng bawat anak mo. Salamat po, Panginoon. Ang umagang ito ay sa iyo at ikaw lamang po, Diyos, ang patuloy na maririnig ng bawat isa at mabibigyan ng karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ayan, sige po. Magandang umaga po sa bawat isa. Maganda po ba ang umaga? Amen. Sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Yan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 7. John 7:37 to 39. Pero bibigyan natin ng emphasis yung verse 38. Sabi dito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang Espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon
ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Amen. So, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, alam natin ng ating Panginoon ay nabuhay para sa atin. Ayan, sige yung mga upuan. Dito, meron pang upuan. Ayan, pakiusog tayo ng konti para may makaupo pa. Amen. So, may mga upuan pa naman dyan sa likuran. Alam niyo po, kung makikita natin yung isang sakahan, amen, i-imagine natin yung sakahan na natuyo, nagkaroon ng drought, nagkaroon ng tagtuyot. Diba? Pag ang isang sakahan ay natuyo, anong tingin natin? Parang wala ng pag-asa. Dahil wala na, hindi na makapagtatanim ang mga magsasaka. Anong gagawin nila? Kailangan madiligan. Paano kung hindi umuulan? Tuyo siya, hindi matataniman. Pero ang gagawin ng mga magsasaka, maglalagay sila ng pondohan ng tubig, lalagyan nila ng tubig ang bawat daluyan. Pero minsan, hindi pa to sapat. Ang bawat gawa natin hindi sapat. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay, ito ay sapat-sapat. Amen. Kaya yung daloy lang na ginagawa ng tao, yung artificial na ginagawa natin, lakas natin, galing natin, talento natin, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, artificial lang yan. Pero lahat ng ibibigay ng Diyos na ibababa niya mula sa kalangitan, yun ang pangwalang hanggan. Amen. So sabi nga kung sino mang sumasampalataya, ang sabi doon sa verse 38, mula sa kanyang puso, di ba, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Let's open our heart. Sa oras na ito, gusto ng Panginoon buksan natin. Dahil ang lahat ng magaganap sa buhay natin, lahat ng mangyayari sa buhay natin, magmumula sa puso natin. Amen. At ang lahat ng katagumpayan ay mula sa ating puso. Anong ating pag-aaralan? Jesus promises that those who believe in Him will not just receive grace, but overflow with it like river. Amen. Para siyang dumadalo yung tubig na dumadalo, walang tigil, walang humpay. Amen. Ang nais ng Panginoon, hindi lang basta maranasan mo yung grace ng Lord. Pinatawad niya sa kasalanan. Minsan tayo kontento na, Lord, patawarin mo po ako sa kasalanan ko. Okay na ang tao sa kapatawaran ng kasalanan. Pero ang nais ng Panginoon, maranasan mo yung grace niya. Hindi lang basta sa kapatawaran, kundi sa mapagpala niyang biyaya na ibibigay sa bawat isa. How to receive the rivers of grace? Yan, ang ating topic is rivers of grace. Sabi nga, maraming inilalaan ng Lord sa atin. Maraming pagpapala, maraming biyaya, maraming kahabagan, maraming pagkilos ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Pero tandaan mo, hindi dapat ito natitigil. Hindi dapat ito mahihinto. Huwag mong hayaan mahinto ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaang mahinto ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Asamin mo na everyday ng buhay mo, you experience the grace of God. Kapag hindi mo na-experience ang grace of God, talo ka. Nandito ka sa mundo pero hindi mo natatanggap ang biyaya na ipinagkakalob ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung tayo nasa mundong ito, sabi nga doon sa awitin hindi tayo tagalupa, tayo mga mamayan ng langit. Amen. Dahil tayo ay citizens of heaven. So dito sa lupa, pansamantala lang tayo. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala sa mundong ito. Lahat ng mga espiritu natin babalik sa Ama. At sa pag-uwi natin, taglay natin yung lahat ng mga bagay na ginawa natin. Nakasulat. Amen. So ngayon pa lang, dapat paghandaan na natin. Dapat ngayon pa lang, gawin na natin hanggat nasa atin pa yung grace ng Lord. Hanggat nasa atin pa yung pagtingin ng Diyos na anuman ang ginagawa mo, magkapalpak-palpak ka man, magkasala ka man, magkadapa-dapa ka man, pero ang Diyos nakatingin pa rin sa'yo para itayo ka, para agapayan ka, patnubayan ka, at muli patawarin ka. Ganon kabuti ang ating Panginoon. So how to receive the rivers of grace? Ito yung lagi nating tatanong. Sabi, paano nga ba? Ako'y makasalanan. Ako'y nagkakamali. Ako'y mahina. Bago pa lang ako, hindi ko pa nga ganap kilala ang Panginoon. Ano ang gagawin ko sa buhay ko? Minsan, ito yung nagiging tanong natin sa buhay natin. Paano nga ba natin matatanggap ang rivers of grace? Not just grace. Rivers of grace. Ito ang nais ng Panginoon. Amen. Una,
Know the source of the rivers of grace. Kailangan alamin mo saan ba naggaling. Sabi nga kanina sa awit, saan nagmumula ang tulong ko? Saan magmumula ang tulong ko? Amen. Hindi sa katabi mo, hindi sa kapitbahay mo, hindi sa kaibigan mo, kakilala mo, magulang mo, kapatid mo, asawa mo, sa anak mo. Hindi diyan manggagaling ang tulong. Oo, sabihin natin na mag-asawa, magkatuwang yan. Pero hindi sa lahat ng oras, hindi siya paghuhugutan mo ng tulong. Sabi nga, saan nanggagaling ang tulong? Nagmumula sa Panginoon. Diba? Sa iyo, nagmumula ang tulong. Kaya, know the source of the rivers of grace. Saan ba talaga magmumula ang bawat tulong mo? Saan ba magmumula ang lahat ng mga kailangan mo, pagpapala, biyaya? Minsan, alam mo, sumahod ka na. Sa trabaho, pinagpala ka na. Nakuha mo na yung bayad sa iyo. Pero minsan, hindi sapat. Hihingi ka pa rin ng tulong. Amen. At ang tulong na ibinibigay sa atin ng Panginoon, talagang sasapat. Diba? Sapagkat siya ay tapat. So, grace flows from Christ alone. Wala sa mundong ito ang pagdadaluyan ng grace. May gagamitin ng Diyos pero wala pa rin sa Panginoon yan. Grace flows from Christ alone. Sa Diyos lang. Lahat ng tulong, lahat ng biyaya, lahat ng kailangan natin sa mundong ito galing sa Diyos. Hindi yan magmumula sa mundo, hindi magmumula sa tao. Kahit gaano kaganda ang trabaho mo, pwedeng mawala. Kahit gaano ka kalakas, pwede kang manghihina. Kahit gaano ka kabait. Yan ba dito yung sobrang bait? Mabait ka na, pero tingin ng tao, hindi ka pa rin mabait. Ginawa mo na ang lahat. Amen. Sabi nga, binigay mo na ang 99% ng tulong mo, ng magagawa mo sa tao, nakagawa ka lang ng isa, ang tingin sa'yo, ang sama-sama mo na. Walang perfectong tao. Kahit yung katabi mo, tignan mo, hindi yan perfect. Only God is perfect. Grace flows from Christ alone. He is the fountain of living water. Walang iba na talagang sabi niya, dumadalo yan ang buhay na tubig. Yung tubig na buhay. Ano sabi sa Jeremiah 2:13? Meron pa tayo dyan. Jeremiah 2:13. Buksan. Yan. Jeremiah 2:13. Dalawang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay. At humukay sila ng mga balon, ngunit ang balong butas na walang naiipong tubig. Dalawa. Sabi nga kasalanan, minsan kasi nagtitiwala tayo sa mundo eh. Nagtitiwala tayo sa magagawa ng tao. Nagtitiwala tayo sa kayang ibigay ng trabaho. Nagtitiwala tayo sa kayang gawin ng sarili natin, yung lakas natin, talento natin. Minsan akala natin okay na tayo. Pero ang tunay na pagmumula ng lahat, hindi dun sa mga artificial na gawa ng tao, kundi yung nagmumula sa Panginoon. Huwag nating talikuran ng Diyos sa buhay natin. Kahit sabihin mo magaling ka, kahit sabihin mo may ipon ka na sa bangko, kahit sabihin mo may sasakyan ka na, may bahay ka na, may ari-arian ka na, kompleto ka na, huwag mong tatalikuran ng Diyos. Huwag kang magtitiwala sa mga bagay na meron ka. Dahil any moment, pwedeng mawala yan. Tignan natin ang lugar ng Cebu. Yung may-ari ng, McDonald ba yun? Diba? Yung McDonald. Na kung titignan natin, mga establishment na talagang, hindi naman sila gagawa ng mga establishment na talagang mga substandard lang gagamitin nila doon. Pero kahit gaano katibay, bumagsak. Yung mga bahay na nandoon, may nakita pa nga ako yung nandun sa bundok, gumuho. Walang permanente sa mundong ito. Kaya huwag tayong pakakampante na kung anong meron tayo ngayon, okay na tayo. Amen. Huwag tayong pakakampante na meron ka ngayon, Lord. Habang buhay na to. Hindi pang habang buhay ang tangan-tangan mo. He is the only fountain of living water. Sa Kanya lang nagmumula ang tubig na nagbibigay buhay. Amen. Kaya wala tayong ibang kailangang tawagin, kundi ang Panginoon lang. From Christ alone. He is the Lamb of God.
Walang ibang inihahandog kundi siya who sacrificed, opened the floodgates of grace. Kaya ka nandirito, kaya ka buhay, kaya tayo malakas, kaya tayo humihinga, kaya tayo pinagpapala. Dahil binuksan ng Diyos ang pintuan. Diba sa kanyang kamatayan na nahati ang taping? Ibig sabihin, hinati na ng Lord. Pinutol niya na ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ano ba naghiwalay sa Diyos at sa tao? Kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, ano ang kabayaran? Kamatayan. Pero dahil may Kristo, may Jesus na ipinako sa krus, may Jesus na nagbigay ng buhay, may Jesus na nagsakripisyo para tubusin ang kasalanan ng bawat isa. He opened the floodgates of grace. Yung kahabagan, yung biyaya, kahit yung magnanakaw sa kanyang tabi. Ano ang sabi? Diba, isama niyo po ako sa inyong pupuntahan. Ang sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Pag binuksan ng Lord ang kanyang puso, binuksan niya ang puso mo. Hindi titignan ng Lord ang kasalanan mo. Hindi titignan ng Lord ang kamalian mo. Ang titignan niya, ang kahabagang binigay sa'yo na maaari kang bumalik, bumalik, bumalik. Lumapit, lumapit, lumapit sa Panginoon. Amen. Walang paghatol sa harapan ng Diyos sa ganitong kapanahonan. Hanggat buhay ka, hindi ka hahatulan ng Diyos. Sa kanyang pagbabalik, yun ang paghatol. Without Him, we are dry and empty. Pag wala kang Kristo, wala kang Jesus sa puso mo, tandaan mo, walang mangyayari sa buhay mo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng alat. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tubig. Subukan mong patay na. Pag namatay ang tao, may luha pa bang lalabas sa kanyang mata? Wala na. Ang pinakahuling lalabas sa kanya is yung tubig na nagbibigay buhay. Kaya di ba pagka namamatay ang tao, nakikita natin, pansin niyo kasi napansin ko to dun sa father ko eh. Nung siya ay nilibing. Nung mga ilang araw pag namin doon, yung nature niya, maraming tubig sa ilalim. Amen. Kasi yung katas ng ating katawan. At yun yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Nawala na. Amen. The rivers of grace began to flow from Calvary. Doon pa lang sa krus, binayaran na ni Jesus. Sabi nga, siya as Lamb of God, and siya ay namatay para sa ating kasalanan. Amen. Yun ang grace ng Lord para sa ating kasalanan. The Spirit is the channel of grace. Para maranasan mo ang grace ng Lord, you have to be filled with the Holy Spirit. The presence of God. The Spirit brings life, strength, and renewal within us. Walang ibang makakapagbigay ng lakas, ng buhay, at higit sa lahat ng pagbabago sa buhay mo, kundi ang Espiritong kikilos sa'yo. Hindi natin kaya to sa ating sariling kakayanan. Hindi natin ito kaya sa ating mga sariling lakas. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kikilos sa buhay natin, tandaan mo, magkakaroon ka ng katagumpayan. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Sabi nga, we can do all things through Christ who strengthen us. Ang tanong, nasan si Jesus? Nasan si Kristo? Christ is within us through the Holy Spirit. Dahil ang sabi niya, sa aking pag-alis, mag-iiwan ako ng patnubay. At ang patnubay na yun ay ang banal na Espiritu. So kapag ang nag-iwan sa atin ay si Jesus, Christ is with us. Kapag nasa atin ang Holy Spirit. Holy Spirit brings life, strength, and renewal. The Holy Spirit is the divine conduit who pours God's love into our heart. Siya yung nagko-connect para maibuhos sa'yo yung kanyang pag-ibig. Alam niyo po, ito yung magandang pinagagawa sa atin ng Panginoon eh. Yung ibigin mo yung kapwa mo. Ibigin mo kahit yung kaaway mo. Ibigin mo kahit nakagawa ng mali sa'yo, nakagawa ng kasalanan sa'yo. Ang tanong, hindi natin kaya. Ang hirap. Ang hirap magpatawad ng kasalanan, lalo na pag nakikita mo. Ang hirap magpatawad ng kasalanan, lalo na matindi ang ginawa sa'yo.
Mahirap magpatawad ng kasalanan, lalo na't nakikita mo na siya'y nakangiti, ngunit ika'y nagdadalamhati. Gusto ng Panginoon, yung pag-ibig niya ang tignan mo at hindi ang pag-ibig mo. Dahil ang Diyos, minahal ka kahit hindi ka karapat-dapat. Minahal ka ng Diyos sa kabila ng iyong mga kasalanan. Minahal ka ng Diyos sa kabila ng iyong kakulangan. Bakit ang ibang tao hindi mo kayang mahalin? Naghahanap ka ng mga kamalian sa ibang tao. Na kung tutuusin tayo, may mga sariling kamalian. Sabi nga, huwag mong titignan ang muta ng iyong kapwa. Mas tignan mo ang nasa iyong mga mata. Kailangan makita muna natin ang ating mga sarili. Without the Spirit, grace would remain like water behind the dam. Nandun lang siya nakakulong. Nandun lang siya sa isang sisidlan. Diba? Kapag walang Espiritu, yung grace ng Lord parang eto lang. Nakalagay lang sa isang lalagyan. But through the Spirit, the grace flows freely into our heart, transforming and empowering us. Kapag ka pinalaya mo, kapag ka yung banal na Espiritu ang pinakilos mo, hindi ang sarili mo, hindi ang kakayanan mo, makakakilos ang banal na Espiritu mula sa ating mga puso. Kapag ka hinipo ng Lord ang puso mo, may transformation, mababago. At kapag ka nabago ka, magiging encouragement ka sa mga tao sa paligid mo. Amen. The Spirit doesn't just believers grace. Hindi lang sa mga mananampalataya. Sabi nga, ang kahabagan ng Diyos binigay sa bawat isa. Jesus name. Alam nyo, ito yung laging ano yun. In Jesus name. In Jesus name. Ang gusto ng Panginoon, masabi natin ang dapat salita na sasabihin. Pero ang sabi nga, merong hindi natutuwa sa oras na ito. The Spirit doesn't just deliver grace to believers. Ang gusto ng Diyos, naranasan ng bawat isa, even unbelievers. Ano ba yung grace na binibigay sa atin ng Lord? All of us are sinners. But the grace of God given to the sinners. Para makabalik, makakilala. Ang mga Israelita, tignan natin yung mga Israelita, sa kabila ng kanilang mga ginagawang kamalian, sa kabila ng kanilang ginagawang pagsamba sa Diyos-Diyosan, nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo ba, na sa kabila ng mga kasalanan ng mga Israelita, ang pangako ng Diyos, hindi niya inalis. Ang pangako ng Diyos na ibabalik ko kayo sa inyong lupa, sa lupang pangako na inilaan ko para sa inyo, ibinalik sila ng Panginoon. Kaya tayo, sabi nga, huwag mong titignan ng kamalian mo, huwag mong titignan ng kasalanan mo, huwag mong titignan ng kakulangan mo sa Panginoon. Sa oras na ito, pagkakataon mo na, the grace of the Lord is with you. Inihahatid niya sa bawat isa sa atin. He makes grace alive within us. Kailangan buhay. Kailangan nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Every wish for comfort, conviction, and renewal comes through the Spirit. Gentle stream of grace. Mararamdaman mo, hinihipo ang puso mo ng Panginoon. Hindi sayang ang pagparito mo. Hindi sayang ang pag-upo mo dyan. Hindi sayang ang pagtaas mo ng kamay. Hindi sayang yung pakikinig mo. Hindi sayang yung buhay mo ngayong araw na ito sapagkat pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang grace na ibibigay niya sa bawat isa. Hindi mo man hinihingi, pero ibinibigay ng Lord dahil mahal ka niya. Ang sarap ng namin sa buhay natin na mahal tayo ng Panginoon. Kapag ang mahal mo kasama mo, hanggang saan ang ngiti mo? Paano bang ngiti? O diba? Paano ba bang ang ngiti kasama ang mahal? Nakasimangot si Belen. Tingnan mo naman yung mahal mo para makangiti ka. Amen. Diba? Yung mga mag-asawa, sa kabila ng bagyo, dapat nagpupuri. Hindi sa kabila ng bagyo, nandun kayo, nagbabatuhan kayo ng kidlat. Amen. Sa
Sabi nga, kailangan ang bawat isa ay inilaan ang biyaya. Kagandahang loob ng Diyos. Amen. Imagine a river channel carrying life, giving water from a mountain, spring to thirst, a valley. Talagang makita mo dun mula dun sa bundok. Diba yung tawag dito, yung talon, falls. Pag bumaba siya galing sa bundok, lahat ng madaanan niya, nabubuhay. Lahat ng madaanan ng tubig, nabibigyan ng buhay. Kaya kapag ikaw ay humihingi ng leading of the Holy Spirit at pinasok ng Diyos ang buhay mo, buhay ka. Hindi ka patay. Merong buhay na patay. Amen. Yung buhay ka pero walang kwenta buhay mo. Patay yun. Pero yung buhay ka, may saysay ang buhay mo, buhay ka. Kaya marami, alam nyo sa totoo lang, sa mundong ito may lumalakad na zombie. Totoo. Buhay pero patay. Ang mga taong walang pananampalataya sa tunay na Diyos, ang mga taong hindi nagtitiwala sa tunay na Diyos, namumuhay sila sa mundong ito na hindi nila alam kung saan sila patungo, namumuhay sila sa mundong ito na hindi nila alam kung anong gagawin sa buhay nila. Sayang. Kaya ito tayo, huwag natin sayangin yung buhay natin. Ano dapat natin gawin? Feel the power of the rivers of grace. Namnamin mo. Every time na aawit ka, every time nasasamba ka, every time na mananalangin ka, every time na papasok ka sa church, lagi mong aasamin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi pagpasok mo ng church, ang liit naman ng church na yan. O yung song leader niya yan, parang hindi naman maganda ang boses niya. O tignan mo yung ayos niya, yung ganito, yung damit niya, yung ganito. Feel the presence of the Lord. Alam niyo, ang nais natin is yung presensya ng Panginoon. Hindi yung ganda ng katabi mo. Oy, pantay ba kilay niyan? Yung lipstick ba niyan? Yung bangan? Huwag mong tignan. Ang tignan. Yung puso ng katabi mo. Kasi yung espiritu ng katabi mo, ang espiritu na dadaloy sa iyo. Sabi nga, huwag kang tatabi doon sa maligamgam. Kapag ang maligamgam na tubig, inilagay mo doon sa mainit na tubig, may posibleng uminit. Amen. Pero kaunti lang. Yung malamig na tubig, lagyan mo ng itabi mo doon sa mainit na tubig, nagiging maligamgam. Ang sabi ng Panginoon, pag maligamgam, isusuka kita. Kailangan tumabi ka doon sa nag-aapoy. Amen. Kapag nag-aapoy ang katabi mo, mag-aapoy ka din. Yeah. Hindi pa apoy ng impyerno, kundi apoy ng biyaya ng Diyos. Amen. So kailangan natin ang biyaya na nagmumula sa Panginoon, yung power. Feel the power of the rivers of grace. Alam niyo, yung daluyan. Pinapadaloy na sa atin ng Panginoon. And ang nais ng Panginoon is patuloy nating maranasan yung nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon. Ano sabi sa Ezekiel 47:9? Ezekiel 47:9. Ayan. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Hindi naman yung hayop na yun, ha? Lahat ng lugar na maagusan nito ng tubig, ha? Ng tubig, ng bukal ng buhay. Ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito, sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Amen. Kaya asamin natin yung overflowing rivers. Kailangan dito, kung nandito sa church, napupuspos tayo ng Espiritu ng Diyos, hayaan natin yung katabi natin, mag-init din, mag-apoy din. Hayaan natin ang bawat isa sa lugar na ito, ma-feel yung power of the Holy Spirit, yung kabanalan ng Diyos, patuloy na lumukob sa bawat isa, because grace brings life. Bigyan mo ng buhay yung katabi mo. Huwag mong hayaan maging zombie. Ay, hindi naman zombie. Huwag mong hayaan na hindi maranasan ang buhay. Ang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Ang buhay na pinagkatiwala sa atin. Dead
hearts must be revived. Ito kailangan, dead hearts are revived. Kailangan ma-revive natin yung mga pusong nawala ng pagtitiwala, yung mga pusong nanghihina, yung mga pusong nanglulupaypay, yung mga pusong nagdududa. Sa oras na ito, search your heart. Tunay ba pagtitiwala natin sa Panginoon? O nakikita lang natin nagtitiwala tayo sa Panginoon sa panahon na kailangan natin? Sa panahon na nandito tayo, kailangan nating dumuhod sa Kanya, kailangan natin ng kagalingan, kailangan natin ng mga pagpapala, kailangan natin yung lakas, kailangan natin talento, kailangan natin trabaho, kailangan natin ng bahay, kotse, lahat ng kailangan, tsaka kalalapit sa Panginoon. Search our heart. Baka akala natin pinagpapala tayo ng Panginoon, nasa Diyos tayo. Ang kaaway nagpapala din. Ano ang sabi ni Satan sa Panginoon? Sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Alam ni Satan ang salita ng Diyos. Kaya niyang i-deceive ang bawat isa sa salita ng Diyos. Kaya tayo maging aware tayo, discern every spirit na ang lahat ng pinapadala sa atin, siguraduhin natin from God. Tandaan mo, ang puso mo kung nanghihina, ang puso mo kung nagdududa, ang puso mo kung medyo nawawala, nakukulangan ng pagtitiwala sa Panginoon, buhayin mo ngayon. Kailangan ma-revive. Broken lives are healed. Buhay mo, buhay ng katabi mo, buhay ng kapwa mo, magulang mo, kamag-anak mo, maghihilom yan. Ano man ang pinagdaanan, ano mang nakaraan, ano man yung mga pangit na nakaraan, sabi nga, aayusin ng Lord, He will wash away. Dahil hindi tinitignan ng Diyos ang nakalipas mo. Hindi titignan ng Lord yung mga nakaraan mo. Ano mang kasalanan mo kahapon, ano man ang kasalanan mo kahit kanina. Sa ngayon, pag upo mo dyan, humingi ka ng tawad sa Panginoon, He will heal your heart. He will heal you. Totally. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon. Grace overflows to others. Kapag na-heal ka, you can share it. Uy, alam mo, ang Diyos na sinasamba ko, na-heal ako, alam mo na marunong na ako magpatawad. Yung palang kausap mo, di marunong magpatawad. And paano mo ginawa yun? Hindi mo alam na i-encourage mo na pala yung kausap mo. Hindi mo alam na bibigyan mo na pala yung salita ng Diyos na kailangan niya. Hindi mo alam na ibibigay mo na pala yung grace na tinanggap mo, na isi-share mo na sa Kanya, yung kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Grace must overflow to each one of us. Huwag mong hayaan na dito lang yung grace. Ang gusto ng Lord, yung grace, maibahagi natin sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Powerful ang salita ng Diyos ngayon. Ang gusto ng Lord, hindi lang dito. Hindi lang dito, mga naririto. Yan, yung mga in-invite ni Patrick para sa handog. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Hindi aksidente na dahil tong araw na ito ay paghahandog kay Miguel. Pero ang nais ng Panginoon, yung overflowing ng grace na mula sa lugar na ito, maranasan niyo. The Holy Spirit flow this place. Maranasan ng bawat isa. And from you, from each one of us, paglabas natin, sumabog ang grasya ng Lord, ang kahabagan ng Lord, through each one of us. Rivers don't stay within boundaries. Hindi lang dito sa lugar na to. Sabi nga, they spread. Kumakalat. Sa pagdaloy ng tubig, sa pagdaloy ng agos, hindi lang kailangan yung daluyan lang. Kailangan pati yung mga gilid-gilid nasasakop. Kaya sa atin, hindi lang sa'yo, hindi lang sa mga mahal mo sa buhay,
Hindi lang sa kamag-anak mo, sa kapitbahay mo, sa kakilala mo, sa lahat na makakasalamuha mo. God wants you to spread the grace. Napakabuti ng Panginoon. Amen. God's grace is us. In us is meant to refresh. Yung nasa sa atin. Yung biyaya ng Diyos na nasa sa atin. Ang gusto ng Lord. We have to refresh it. Refresh, refresh, refresh. Sa bawat umaga, sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto ng buhay natin, asamin mo yung grace ng Lord. Lagi mong nakikita. And we will encourage and bless those around us. Pag lagi kang fresh, lagi kang nare-refresh, lagi mong nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon, lagi mong nararanasan ang presensya ng Diyos, sa bawat nakakausap mo, glory to God, sa bawat nakakausap mo, ang Espiritu ng Diyos ang kikilos, ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita, ang Espiritu ng Diyos ang magpapakahayag sa buhay ng bawat isa. Ang nais lang ng Panginoon, tanggapin mo siya sa buhay mo. Through the Holy Spirit. Through His presence. A river that overflows its bank water, the land around it. Nag-iipon siya ng tubig. Nag-iipon ng tubig dun sa bawat gilid, sa bawat nadadaanan, sa bawat paligid. Yung grace ng Lord, nag-fill sa bawat believer, pinupuno ang bawat mananampalataya, pinupuno, nilalagyan ng buhay, and became a testimony. Pag ang grasya ng Lord natanggap ng bawat isa, nagiging testimony. Ang bawat buhay natin is a testimony. Dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi sa ating mga galing, hindi sa ating mga lakas, kundi sa biyaya ng Panginoon. We must respond to have the rivers of grace. Hindi lang basta narinig mo, okay, narinig namin yung salita ng Diyos. Okay, sabi nga, kailangan may daluyan kami ng grace. Kailangan yung grace ng Lord, ma-feel namin yung power niya. Kailangan alam namin kung saan nagmumula ito. Pero we must respond. Hindi lang basta narinig mo, kailangan katagpuin mo. Kailangan lakaran mo. Kailangan gawin mo. Kailangan tumugon ka. Kung sa oras na ito, tinatawag ka ng Panginoon. Kung sa oras na ito, ang nais ng Lord, maglingkod ka. Kung sa oras na ito, kinakausap ka ng Panginoon para ipagpatuloy mo kung ano man ang iyong narinig, natutunan sa oras na ito. Gawin mo. We must respond. Sumunod tayo. Tumugon tayo sa tawag ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay susunod, at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng iyong lupain. Amen. In John 4 verse 14, the water I give will become a spring of water, welling up to eternal life. Anong sabi dun sa Tagalog? Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya. Batis sa loob natin. Amen. Hindi ka na mauuhaw, magmimistula siyang batis sa loob natin. At patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa buhay natin, ang nais ng Panginoon, maranasan natin yung buhay na walang hanggan. Eternal life. Sabi nga doon sa John 3:16, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him will not perish, but have an everlasting life. Buhay na walang hanggan. Pero hindi lang basta-basta naniniwala ka, dapat nakikipag-isa kay Kristo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi ka mababago dahil ginusto mo. Babaguhin ka through the Holy Spirit fills you. Through the Holy Spirit fill you. Ito lagi mong tatandaan. Yung grace ng Lord makes us transform. Kaya minsan sabi natin, ba't di pa tayo nababago? Sabi nga, the promise is for whoever believes. Sinong sasampalataya? Sinong sumasampalataya? Dahil ang pangako ng Diyos, for those who believe in Him. Kaya manampalataya tayo, yung tunay na Diyos. Faith opens
the floodgates of grace. Pananampalataya mo magbubukas ng mga pintuan, yung mga gates, yung mga floodgates, yung para dumaloy, dumagungdong ang grasya ng Lord, para patuloy na kumilos sa buhay mo. Kailangan mo ang tunay na pananampalataya. Hindi yung pananampalatayang wala lang sa labi. Kilala mo ang Diyos. Kilala mo si Jesus, pinako sa krus. Kilala mo si Jesus na nagbibigay ng pagpapala. Si Jesus na nagmumultiply ng mga biyaya. Si Jesus na nagbibigay ng kagalingan. Si Jesus na kumakatagpo sa bawat isa. Pero ang tunay na Jesus, na minahal ka sa kabila ng iyong kasalanan. Ang Jesus na naghihintay sa iyong pagbabalik, na may pangako ng buhay na walang hanggan. Manampalataya tayo upang ang floodgates of grace ay patuloy nating makita through our faith. Ito yung last. Live by the Spirit. Mamuhay ka hindi ayon sa laman, hindi ayon sa pagkatao. Mamuhay tayo by the Spirit. Hayaan natin ang Holy Spirit ang kikilos sa buhay natin. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Hindi tayo ang bumubuhay sa Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang kikilos sa buhay natin. All we have to do is surrender. Surrender daily to the Spirit's leading. Surrender. Huwag kang papayag na hindi ka nakahingi ng tawad sa bawat araw ng buhay mo. Huwag kang papayag na ang buhay mo hindi mo na ihandog sa Diyos. Sa bawat umaga, sa bawat paggising. Give back to the Lord. Sabi ka, yung glory sa Kanya, yung pagkilos sa Kanya, yung gagawin niya mga pagpapala sa buhay mo, ang Diyos ang magbibigay. Sabi ka, surrender daily. Araw-arawin natin ang pagsuko sa Panginoon. Hindi natin kaya ang buhay sa mundong ito. Marami nang namamatay, marami nang nawawala, marami nang gumuguho, marami nang nasisira, marami nang bagyong dumarating, marami nang awayan sa iba't ibang mga bansa. Marami nang nagaganap ngayon sa paligid natin na babala sa atin ng pagdating ng Panginoon. And now is the time para buksan natin ang puso natin, ang isip natin to surrender our life to God. Let His grace flow through your words, actions, and relationship. Huwag mong hayaan na nagkokontra yung puso mo, yung isip mo, yung gawa mo, ang relasyon mo. Isama mo. Kung ikaw ay may asawa, may pamilya, isama mo lahat sa Panginoon para hindi naglalaban. Alam niyo, sabi nga, naalala ko lagi yung sinasabi ni Jacob dati nung bata pa siya. Sabagay, bata pa naman siyang yun. Pag uminom ng soft drinks ba, tsaka Milo, gatas. Pag uminom ka ng soft drinks at saka gatas, maglalaban yun. Sabi kasi ni mama niya, maglalaban yun sa tiyan mo. Yung soft drinks at saka gatas. Ang sagot ng bata, sino mananalo? Pag ang gatas at ang soft drinks naglaban, sino mananalo? Sa atin sa buhay natin. Pag ang gawa ng Diyos at gawa ng kaaway naglaban, sino ang papanalunin mo? Sino ang pipiliin mo? Sino ang pagtatagumpayin mo? Hindi makakakilos ng Diyos if you will not surrender your life to God. Hindi siya makakakilos sa buhay mo pag hindi mo binigay sa Kanya ang buhay mo. Kailangan ibigay natin sa Panginoon. And let His grace flow through your words. Sa lahat ng sasalitain mo, sa lahat ng bibig kasi ng labi mo, puro lahat mula sa Panginoon. And whatever you act, anong gagawin mo, anong ipapagawa sa iyo ng Panginoon, dapat naluluwalhati ang ating Diyos. And lahat ng gagawin natin from the grace of God. Hindi dahil magaling tayo, malakas tayo, matalino tayo. Hindi dahil sa matagal na tayo, hindi dahil sa meron na tayo mga natapos o may mga natamok sa buhay, may mga achievements na tayo. Nagagawa natin to through the Holy Spirit filled us. Who filled us. Lalo na sa mga relasyon, sa bawat pamilya. Let God be the center of your life. Let God be the center of every relationship. Huwag kayong papayag na si lalaki ay sa iba, si babae ay sa iba. Magkakaroon niya ng pagtatalo. Sino mananalo? Yan na naman yung tanong. Alam niyo, nangyari yan sa akin. Ito lang, maikling patotoo. Siguro naman ang bawat isa kilala niyo ang aking asawa. Nung ako hindi pagganap na nakakakilala sa Panginoon, ako isang
Sarado de candado de padlock, Katoliko. Nawala ang susi, tinapon ng nanay ko. Hindi mabubuksan ng kahit na sino ang aking pagkilala dahil ako ay Katoliko. Pero dumating yung time na nakilala ko yung aking asawa. Kung nasa kursilyo ako noon talaga. Dinadala ko siya sa kursilyo. Amen. Dinadala ko siya sa kursilyo. Pero every time na pupunta kami sa kursilyo, nandun lang siya sa dulo. Sinasamahan niya ako, syempre. Mahal niya ako, nanliligaw ba? Siyempre, pagkamahal mo, di ba? Sasamahan mo yan. No, hindi pa kami mag-asawa noon. Pero nung naging mag-asawa kami, dinadala niya ako sa JIL. Pero hindi pa rin, sabi nga, sino ang mananalo? Pupunta kami sa JIL sa TUP. Sino ang may alam doon sa TUP? Attend kami sa TUP. Punta kami sa Quiapo. Luluhod ako sa Quiapo. At mananalangin, pero siya'y nakaupo lang doon sa gilid. Sumunod na linggo, attend na naman kami doon sa TUP. O siya'y mag-worship. Okay, nanonood ako. Kasama ko yung ang anak ko pa noon, si Josel. Si Josel tsaka si Ningning. Wala pa si Bijo noon. Hindi pa nabubuo si Josel at saka si Bijo at saka si Chingching. Dalawa pa lang ang anak ko noon. Pero nagpupunta kami doon sa TUP. Pero alam niyo, ako ay nandoon sa Quiapo. Amen. Pero dumating yung time, sabi nga, kapag ka ikaw ay tinawag ng Panginoon, at nakasama mo talaga yung mainit sa Panginoon, hindi magtatagal yan, makakasama ka na sa Kanya. Noong time na yun, ang ginawa ng asawa ko, laging mayroong worship song. Natutulog akong ganyan, pagising namin sa umaga mga 6 o'clock to 7. Magpapatugtog na siya bago siya umalis pumunta sa trabaho. Magpapatugtog siya yung kay Don Moen. Diba? Yung mga CD ni Don Moen, ang haba nun. Papatugtogin niya yan. Kaya ako naman parang inaalihan ako ng masamang espiritu nung time na yun. Pag naririnig ko yun, ay, diyan ka na nga. Lalabas ako. Alam ni Rolin, na makikita nasa kalsada ako, nakikipagchismisan, nakikipagkwentuhan, huwag ko lang marinig yung mga awitin sa loob ng bahay para akong sinisilaban. Pero alam nyo, ilang beses, halos araw-araw, ginagawa niya yun. And every day, nananalangin siya sa Panginoon. Dumating yung time. Siguro, iniribin sa kanya ng Lord. Nagpatugtog siya alas 4 ng madaling araw. Wala pa yung mga kachika-chika ko sa labas. Alas 4 ng madaling araw, nagpatugtog siya. Anong gagawin ko? Pikit na lang ako ng ganyan. Sige, bahala ka dyan. And every day ng buhay ko na naririnig ko siya, na nag-worship, every day ng buhay ko na naririnig ko yung awitin na yun, nakabisado ko na. Yung mga yung God will make a way. Lagi nga talaga, okay, Lord, you will make a way. Sabi ko gano'n talagang hanggang sa dumating yung mga pagsubok ng buhay. Ando na siya. Talagang binibigay na ng Lord yung kanyang pagkilo sa buhay namin. Hanggang sa dumating yung time. Binuksan ng Lord yung puso ko. Nakita ko ang lugar na to. Amen. Hallelujah. Hindi yung asawa ko nakakita sa lugar na to. Ako. And yung time na yon, umaaten ako sa church. Dahil lang sa mga bagay na sarili kong intensyon. Sarili kong motibo. And every time na pupunta ako sa church, parang wala lang. O sige, kasi inaya lang ako eh. Kaya mga nag-aaya sa inyo, pagbigyan nyo lang, darating nga tayo, maugustuhan nyo rin yan. Amen. Naaya ako pumunta sa church. Pagdating ko rito sa church, wala lang, nandun ako sa dulo. Doon pa yan, eto pa ang entablado, nandyan ako sa dulo. And every time na mag-preach si pastor, lagi na lang pinatatamaan ako. Ano ba yan? Lagi na lang ako pinatatamaan. Ano ba yan? Kilala ba ako nito? And yung time na yun, magbubukas ng pintuan ng langit. Amen. Para papasukin ang kanyang mga anak. Nung time na yun, nung makilala ko ang Panginoon, sabi niya, nagtuloy-tuloy. Nasama ko yung asawa ko. Sabi niya, ano ba yung ina-attendan mo? Alam mo na, nasagot ko, basta may Biblia. Yes. Sabi niya, sige, sama ako para makita ko kung talagang full gospel yan. And umaten siya, sinama ko si Chingching. Ang unang kasama ko si Chingching, si Josel. Tapos nung sinama si Bijo at si Ningning, may lagay yung mga yan. Yung naisama yung mga yan. May lagay yan. Sama kayo, bibigyan ko kayo ng 20. Kaya hindi hindi
masama yun dahil doon sila nakuha at ngayon nga, nandito na ang buong pamilya. Dahil alam ng Diyos, may kakaharapin na pagsubok ang bawat isa sa aming pamilya. Inihanda kami sa pagsubok na darating, na dumating. Amen. Kaya nung nawala yung aming padre de pamilya, may pumalit. Ang Diyos na naging padre de pamilya. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa aming buhay. Sa buhay ng bawat isa, asamin lang natin na yung grace ng Lord mag-overflow sa atin. Huwag mong ilagay sa isang sisidlan ang grace ng Lord. Huwag mong hayaan na nandun lang siya hindi makakilos. Let it spread out. Flow freely through your life. Gamitin mo ang buhay mo. Meron dapat akong i-example, yung sponge, kaso hindi ako nakapag-ready. Pero sino dito nakakaalam ng sponge, yung panghugas ng pinggan? Pag ang bagong spongha, nilagay mo sa tubig, automatic pa siya bumababa? Hindi. Kasi, pwede pag tinanggal mo pa siya, di ba? Parang pwedeng hindi pa mabasa. Pero kapag ang spongha gamit na, ilagay mo dun sa tubig, kung saan siyang lumulubog. Ganun ang gusto ng Lord. Huwag mo tignan na bago ka. Lagi ka lang magpagamit. Umpisa talagang, okay, konti pa lang. Hanggang sa nagagamit ka ng Panginoon, makikita mo yung presence ng Lord dadaloy sa buhay mo. Huwag mong asamin na porque bago ka pa lang, sabi mo, parang hindi ko pa napipil yung Holy Spirit. Habang ginagamit mo ang Espiritu ng Diyos, magpo-flow yan sa buhay mo at mararanasan mo ang pagkilos ng Panginoon. Receive His rivers of grace and let them flow through your life today and make it eternal when He come to Jesus. When we come to Jesus. So let's come to Jesus. Lahat tayo tumayo at awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy nga, Panginoon, sa oras na ito, nais namin patuloy na lumapit sa iyo, dumulog sa iyo. Nais namin, Panginoon, ang pagkilos mo ay patuloy na mananasan ng bawat isa sa kaligitnaan ito, Panginoon. Let your Holy Spirit fill us, Lord, at patuloy na maranasan ng bawat anak mo ang iyong presensya. Lord, huwag kang papayag na hindi mararamdaman ang bawat isa. Magmula sa matanda hanggang sa mga bata, Panginoon, hayaan mo yung presence mo, pagkilos mo, yung gagawin ko kamangha-mangha ngayong umagang ito ay mararanasan ng bawat isa. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Minsan dumarating sa buhay natin ang pagbagsak. Minsan dumarating sa buhay natin ang kabiguan. Kailangan mo lang ay lumuhod at manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang oras na ito. Marami ka mang daladala. Marami ka mang bigatin sa oras na ito. Marami ka mang iniisip na mga bagay na hindi pa malutas, hindi pa masolusyonan. Sa oras na ito, just come to Jesus. Ipanalangin mo ang mga bagay na naisin mo at patuloy na kumilos ang Diyos sa buhay mo ngayon. Jesus come. There'll be no more. There'll be no change.
katabi mo. The Holy Spirit wants to fill us. Pupunuin ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Huwag mong tignan ang mga tao sa paligid mo. Asamin mo lang yung sarili, may puno ng Espiritu ng Diyos. Because one day, we will face the Lord. Walang pakialam yung katabi mo. Walang pakialam yung kasama mo. Walang pakialam ang asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kakilala mo. Tayo ang haharap sa Panginoon. At sa oras na ito, feel the presence of God. Feel the presence of God. We need you right now, O Lord. Oh, Holy Spirit. Sabihin mo kung ano yung naisin mo. Sabihin mo kung ano yung plano mo. Sabihin mo kung ano yung kahangarin mo. Sabihin mo kung ano yung plano mo. And let the Holy Spirit move. The Holy Spirit will move. Move! Holy, holy, move in this place.
Today is the day to change your mind. Today is the day to choose what is right. Today is the day to walk in righteousness with God. Today is the day to transform, to renew. Today is the day. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, today is the day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Salamat po, Panginoon. Sapagkat sa oras na ito, kinakausap mo ang bawat anak mo. Ang nais mo, Panginoon, ngayong araw na ito, hindi masayang ang iyong salita. Hindi masayang ang bawat paalala mo. Hindi masayang, Panginoon, ang buhay na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Ang biyaya ng Diyos na umapaw sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sapagkat ang pagtugon, ang paghakbang, ang siya mong hinihintay sa oras na to. Decide right now! Decide right now! Choose! You have to choose! You have to choose! You have to follow Christ! You have to choose the Word of God in your life. Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka. And the promise of grace will overflow unto you and your family. Ang kahabagan ng Lord, mararanasan mo ng iyong pamilya, ng iyong sambahayan. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa pagpili mo, sa pagsunod mo, sa pagtanggap mo. And sa oras na ito, the Lord is talking to you. The Lord is talking to you. Feel His presence. Feel His power. Feel it. Oh, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ang umagang ito, pinuno mo kami ng iyong presensya. Pinuno mo kami ng kapangyarihan. Pinuno mo kami, Panginoon, ng ikaw. At sa oras na ito, Panginoon, wala kaming ibang pupurihin. Wala kaming ibang dadakilain. Sapagkat ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ang hari ng mga hari. Kailangan na. Ang mahirap ay wala. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po'y dadako sa komunyon. Bago po tayo magkomunyon, meron pong kapahayagan sa akin ng Panginoon na isang napakagandang bagay. Hindi aksidente ang araw na ito na marinig ang salita ng Panginoon para marami yung maabot. Amen. At praise God, yung po mga bagong naka-attend, para po makasabay po kayo sa komunyon, tayo muna po ay manalangin ng pagtanggap. Sige po, pikit po natin ang ating mga mata. Yung mga bago pong mga dinala ng Panginoon, tayo po'y mananalangin, sumunod lamang po kayo. Sabi po natin, Panginoong Jesus, naniniwala ako na kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y isang makasalanan. Tatawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan at linisin po ninyo ako ng iyong banal na dugo
Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at ang buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka at mangyari sa aking buhay. Bago po tayo umanyon, awitin po natin, Word is the Lamb, yung chorus po. What is the Lamb seated on the throne, crowned now with many crowns, reigning victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the coming of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Hawakan po natin ang ostya bilang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasa niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo at kainin ninyo ito ang aking katawan. Panalangin po natin. Maraming salamat, Panginoon, sa tanghali ito. May mga plano kami, Panginoon, na gusto mo, Panginoon, ito magpatupad. Sa tanghaling ito, Diyos, ini-imagine namin ang pagkapako mo sa krus at habang tumutulo ang iyong dugo sa iyong mga katawan na may sugat, Ikaw, Panginoon, nagpatawad ng kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito. Ang lahat ng kakain ng ostyang ito bilang simbolo ng katawan mo, Panginoon, ay gagaling at higit sa lahat magkakaroon ng malinis na pangatawan at puso. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin sabay-sabay. Awitin po natin muli. Word is Lamb. Word is the Lamb. Seated on the throne. While you now in many crowns, you reign bilang simbolo ng dugo ng Panginoon. Sa ating pagpikit, imagine natin nung habang nakapako ang Panginoon sa krus, panay patak ng kanyang dugo. At habang nakalaylay ang kanyang ulo, sinasabi niya, it is finished. Pinatawad na kita sa kasalanan at huwag ka nang muling magkasala pa. Sa tanghaling ito, itinalaga ng Diyos, hindi aksidente, na mga bagay na ito'y mangyari upang maiparamdam ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin.
Ang sabi ng Panginoon, at kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila at nagsabi, uminom kayong lahat nito. Panalangin po natin. Maraming po salamat, Panginoon. Itong araw na ito, Panginoon, nililinis mo kami. Itong araw na ito, pinatatawad mo kami. Itong araw na ito, Panginoon, binibigyan mo kami ng malaking pag-ibig na nagmula sa iyong puso. Panginoon, maraming salamat. Namatay ka sa krus dahilan lang sa amin. Sa pagtubos mo sa kasalanan namin. Kaya, Panginoon, iinumin namin ito at kami, Panginoon, ay nagdideklara, Panginoon, na kami muli ay lalakad sa kabanalan. Lalakad kami, Panginoon, na wala kaming ibang Diyos kundi Ikaw. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay uminom ng sarong ito. Taas po natin ang ating kamay sa uling awitin, What is the Lamb? Palakpakan po natin ang mas malakas ang ating Panginoon Diyos sa ating kalagitnaan. Thank you, Jesus. Amen. Makapo na po tayo. Yes, tayo po, sa oras na ito, idulog po natin sa Diyos ang ating mga kaloob. Hallelujah. Yes, Father in heaven, Lord God. Una-una sa lahat, Lord God, salamat sa Diyos na ang aming mga sarili ay nandirito. Isang Lord na living sacrifice, living offering, O Diyos, para sa iyo, Lord God, ang aming mga sarili. Lord, salamat, Lord God, na kinasihan niyo po ang bawat isa sa amin na narito na makinig din yung salita upang kami, Lord God, ay makakita, Lord God, ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Maging, Lord, sa aming mga kaloob na ibabalik sa iyo, Diyos. Hayaan niyo po, Lord, na ang bawat isa magkakaloob. Ibalik niyo po ng siksik, liglig, at nag-uumapaw, Lord God, nagbibiyaya ng biyaya na namumula sa iyo. Hayaan niyo po, Lord God, yung kagalakan, Lord God, na nagbibigay ay kanyang maranasan, maramdaman, O Diyos. Upang, Lord, ang kanyang pagbibigay, Lord God, ay taos-puso, O Diyos. Ang kanyang pagbibigay, Lord God, ay hindi lamang, Lord God, ay nagbibigay ng kanyang finances, kundi ang kanyang sarili, O Diyos. Kaya salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, na sa pagpapala mo sa bawat isa, pinaranas niyo po sa amin ng buhay na walang hanggan, na kami, Lord God, ay manatili, Lord God, na magbigay sa iyo ng aming kaloob, magbigay sa iyo, Lord God, ng aming mga sarili, para, Lord God, ikaw ay nalulugod sa bawat isa sa amin. Kaya salamat, O Diyos, sa bawat isa. In Jesus' name, God, I pray. Amen and amen.
ayan. Sa Friday po, October 10, meron po tayong overnight prayer dito po sa lugar na ito, alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. So, ang mga nais po na makadalo ay inaanyayahan po natin to feel the Holy Spirit, to feel the presence of God. So, we will have a soaking. Sabi nga, yung isisip-sipin natin. Kailangan magpapuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Para every time na may gagawin tayo sa Panginoon, every time na may pinagagawa ang Panginoon, hindi tayo ang makikita kundi ang Diyos. Amen. So, yun po. Ano pa may mga kaganapan natin? Siguro sa mga susunod na mga araw, basta tandaan po natin, every second Friday of the month, meron po tayong prayer night. So, yun po muna. And magkakaroon ng fasting. Siguro po, prior doon sa ating fasting ng Alex, magkakaroon din tayo dito ng fasting. Siguro ang nais po ng, alam niyo po kasi na pag-usapan namin yung fasting na dito po natin gagawin sa church, walang uuwi. Kung paano yung gagawin doon sa church, doon sa gagawin natin dito sa church, pero walang uuwi. So kung gusto po ninyo na kung meron po kayong mga activities, pwedeng hindi naman po kayong sumama. Pero yung mga nagnanais po talaga na ma-feel ang presence ng Lord, kung gusto niyo po talaga lumakas yung power ng Holy Spirit na pagkilos sa buhay natin, pupunta po tayo dito, siguro mga 5 days po, Monday to Friday. Talagang walang uuwi, nandito tayo, magdadala ng damit, dito lang tayo, so dito tayo matutulog. So ang gagawin lang po natin is magpe-pray, wala tayong kakainin, kaya kasi pag lumabas tayo, siguradong may temptation. Nandyan yung nandyan yung talagang magkakaroon ka talaga ng struggle. So, dito lang tayo sa loob for 5 days. Water lang. Ang dami kaya nag-imbak na ako dyan maraming tubig. Maraming tubig. So, magtutubig lang for 5 days. Siguro pagpasok ito ng November. Pagpasok ng November. So, ito po yung gagawin natin. So, ang bawat isa po, mag-ready na po. Kung talagang gusto po natin na maranasan yon, talagang i-ano natin. Kasi alam nyo, ang prayer nagiging powerful kapag meron kang fast. Amen. Kaya gawin natin ito. And marami tayong hihingin sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, kailangan pa bang patagalin natin? Amen. Baka gusto niya ito ng month na to, October. Kasi alam niya, marami nang nangyayari sa paligid natin. Marami nang nangyayari sa buhay ng bawat tao sa mundong ito na kailangan nating idulog sa Panginoon. Kailangan nating hingi ng tawad ang bansang Pilipinas. Kailangan natin ihingi ng tawad ang bawat isa sa mundong ito. Dahil kailangan natin mabuhay ng payapa, mabuhay ng maayos sa mundong ito. Amen. And tayo yung gagamitin ng Panginoon para patuloy na makakilos siya sa mundong ito. Amen. Kaya yun po. Siguro po, to be announced po kung paano po yung gagawin po natin sa ating fasting, prayer and fasting. And yun po, ano pa ba? Mga susunod na lang po yung ating mga gagawin pa. Kaya tinatawagan ko si Sister Asset para sa ating closing prayer. Yan, tumayo po tayong lahat. Ayan. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Narito kami, nagpuri, nakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa power of grace na dadaloy po sa bawat buhay namin, Panginoon. Yun lamang po, Panginoon, kailangan po namin sumunod sa iyo at hanapin ka, God. Salamat, Panginoon, sa natapos po namin gawain, O Diyos. Napakasaya po ng puso namin, Panginoon. Dahil sa oras na ito, O Diyos, aantabayanan namin ang lahat ng biyaya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Maging sa espiritual na buhay namin, Lord God. Gabayan mo po kami. Proteksyonan mo kami, Panginoon, lagi. Alam po namin, kasama ka namin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga binabattle namin sa buhay namin, O God. Mga struggle namin, Panginoon, mga pagsubok namin, Panginoon, kasama ka, Panginoon. Pero salamat, O Diyos, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, God.
Salamat sa buhay mo, Panginoon. Narito kami, O Diyos. Pumupuri sa iyo, Lord God. Lumalapit sa iyo na may kababaang loob, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil sa bawat salita mo, tumiti mo sa aming puso, Panginoon. Yun lamang po yung pag-apply po namin sa aming buhay. Sa magagawa namin mabuti sa aming kapwa, Panginoon. Lord, bless us all, Panginoon, na dumalo sa gawain ito, O Diyos, at sa aming pag-uwi, Panginoon. Guide us, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa anak mong ginamit, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa karunungan niya, Panginoon. Karunungan na nagmumula sa iyo, Lord God. I-bless mo siya. Maging sa kanyang pamilya, Panginoon. Padaluyin mo, Panginoon, ang power of grace, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. Maging sa pastor din namin, Panginoon, si Pastor Eddie, O Diyos. Sa malayo siya nang gagaling, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, yung power mo ay gumagabay sa kanya, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay. At ganoon din po kami, Panginoon, sa lahat ng dumalo, O God. Salamat, Panginoon. Yung power mo, Panginoon, ay aming makakamtan. I-claim lang po namin, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, kami ay magtatagumpay, Panginoon. Kaya salamat po, ikaw mapapurihan at madakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na sinasamahan mo ang bawat isa ng Santong Espiritu ay patuloy na lumukob sa buhay ng bawat anak mo at manatili ka, Panginoon, sa pagkilos sa buhay ng bawat isa. Mula sa lugar na ito, patungo sa mga pansamantalang tahanan, kaya ang mga po, Panginoon, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo ay patuloy na kasama ng bawat isa. Walang ibang mapaparangalan, Panginoon, sa umagang ito, kundi ikaw lang. Walang ibang tatanggap ng glory, kundi ikaw lang. At ang lahat ng mga papuri, lahat ng pasasalamat ay patungo dyan sa kalangitan, sapagkat ikaw ang nararapat sa lahat ng mga papuri. At Lord, sa tanghali ito, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa na tumanggap ng iyong mga salita, magmiministeryo ka sa kanilang buhay. The rivers of grace will flow upon their life. At patuloy na mararanasan ng bawat isa ang iyong Santong Espiritu na patuloy na gagawa, patuloy na magbibigay ng kamanghamanghang pagkilos sa buhay ng bawat isa. And the power of your word, patuloy na mararanasan. Ano man salitain ng aming mga labi, ano man kusalin ng aming mga puso, hayaan mo, Panginoon, ang katagumpayan ay nagmumula sa iyo. Ang kasagutan, Panginoon, ay patuloy na pagkakatiwala mo sa amin. At ikaw lamang po, Diyos, ang patuloy na maluluwalhati. Hayaan mo nga po, Diyos, sa tanghaling ito, lumabas sa aking labi ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, ang pakikipisan ng Santong Espiritu at ang basbas ng aming Panginoong Kristo, isang aming lahat. God bless us. Ayan, sige po, inaanin yan din natin yung iba, yung ating mga naiyahan.